Kabanata 176 hanggang 180. Ang berdeng mundo, malago at mayayabong na mga halaman, ang lahat ay hindi gaanong naiiba sa elementarya na platform ng pag-akyat. Gayunpaman, alam na alam ni Tangwulan na ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa Elementary Spirit Ascension Platform. Sa middle level na platform ng pag-akyat na ito, ang posibilidad na makatagpo sila ng 1,000 taong espiritong hayop ay magiging napakahusay, at maaari pa silang makatagpo ng 10,000 taong espiritong hayop. Iyon ay isang 10,000 taong kaluluwang hayop. Si Wu Changkong ay malamig pa rin, na nakasuot ng puting damit, sa tabi niya, mahinahong pinagmamasdan ang paligid. Kasama si Teacher Wu, biglang nakaramdam ng ligtas si Tangwulan at medyo lumapit sa kanya, at binabantayan din ang paligid. Sundan mo ako. Humakbang si Wu Changkong, at isang halo ang tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw, 2 lila, at 2 itim. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na makita ang kanyang 6 na spirit ring, nagulat pa rin si Tangwulan. Ito ang malakas. Kailanman, ang sariling cultivation base ay maaari ding umabot sa ika-6 na ring. Sa kanang kamay ni Wu Changkong, lumiwanag ang mapusyaw na asul na ilaw, at nasa kamay niya ang Tianshuang sword. Makikita sa kanyang mga galaw na binibigyang halaga niya ang Intermediate Ascension Platform. Sa ibaba ng 7th Ring Road, ito ang entry barrier para sa Intermediate Ascension Platform. Tahimik na sinundan siya ni Tangwulan, at ang kakahuyan ay tila napakatahimik. Naglakad sila ng higit sa 10 minuto nang walang nakakasalubong na soul beast. Kakaiba ba, bakit walang kaluluwang hayop? Tanong ni Wu Changkong kay Tangwulan. Oo. Tumango si Tangwulan. Batay sa kanyang karanasan sa Elementary Spirit Ascension Platform, pagkaraan ng napakatagal na panahon, dapat ay nagkaroon ng pag-atake ng isang espiritong hayop noon pa man. Kalmadong sinabi ni Wu Changkong, ang Ascension Platform ay itinayo pagkatapos gayahin ang dating Stardao Great Forest. Ang Stardao Great Forest ay ang pinakamalaking birhen na kagubatan sa kontinente ng Daoluo, at ito rin ang Soul Beast Forest. Ito ang dating pinakamakapangyarihang Soul Beast sa buong kontinente. Noong nakaraan, mayroong isang uri ng ranking theory para sa Soul Beasts, na tinatawag na pinakamalakas na Soul Beast, na tinatawag na pinakamalakas na Soul Beast. Mga hayop na may cultivation base na higit sa 100,000 taon ang 5 sa kanila ay nasa Stardao Great Forest. Ang Stardao Forest ay nahahati din sa mga rehiyon, na nahahati sa panlabas na lugar, ang pinaghalong lugar, ang pangunahing lugar, at ang pinakasentro na lugar. Sa matagumpay na pagunlad ng battle armor, ang lakas ng ating mga kaluluwang Panginoon ng tao ay tumaas ng husto, kasing aga ng ilang libo. Ang mga espiritong hayop ay ganap na napigilan taon na ang nakalipas. Ngunit gayunpaman, kahit na ang Stardao Great Forest ay malapit na sa ating pinakasentrong lupain, hindi ko pa nagagawang ganap na masakop ang lugar na ay hindi pa naruroon, ngunit ayon sa alamat, naroon pa rin ito sa mga makapangyarihang mabangis na hayop, sa sandaling sinubukan ng isang makapangyarihang armor master na makipagsapalaran, ngunit hindi na rin ito nakabalik. Ang mga espiritong hayop na nilinang sa loob ng higit sa 100,000 taon ay maaaring mag-transform sa anyo ng mga tao. Kapag ang bilang ng mga armor masters na inilunsad natin ay masyadong marami, ang mga hayop na iyon ay mawawala sa lupain ng malaking kasamaan, at pagkatapos ay ang lahat ng uri ng kakilakilabot ay magsisimulang lumitaw sa mainland. Pag-atake. Pagkatapos, tayong mga tao at ang huling pag-atake ay hindi magkakaroon ng unti-unting pagkakaunawaan sa bawat isa. Lugar ng malaking kasamaan, ni hindi basta-basta aatake sa mga tao. Sumimangot si Tangwulan at sinabing, Teacher Wu, paano naman ang mga soul beast sa ibang lugar ng Stardao Great Forest? Sinabi ni Wu Changkong, pagkalipas ng maraming taon, tayong mga tao ay matagal nang pinatay at inaresto ang 7 o 788. Wala nang natitira. Ito ang dahilan kung bakit ang katayuan ng espiritual na tore ay unti-unting tumataas. Ang mga artificial na espiritu ay ngayon ang karamihan sa mga Panginoon ng espiritu. Ang tanging pagpipilian. Ang mga likas na espiritu ay napakahirap makuha. Kung tungkol sa mga singsing ng espiritu, wala tayong direktang posibilidad na magkaroon ng espiritu. Sinabi ni Tangwulan, hindi ba nawawala ang kaluluwang hayop na iyon? Napabuntong hininga si Wu Changkong, sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya sa paggabay ng kaluluwa, ang mga soul beast ay mawawala na sa hinaharap. Ngunit sa katunayan, hindi ito isang magandang bagay para sa ating mga tao. Ang sandata ng labanan ay lubos na nagpabuti sa kaluluwa. Ang base ng paglilinang ng Master, gayunpaman, ang ating kasalukuyang Panginoon ng kaluluwa ay mas mahina pa rin sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng kaluluwa na iyon kaysa dati, at iba pa rin ang mga kakayahan ng kaluluwa na dinadala sa atin ng mga kaluluwang iyon kaysa dati, at ang mga kaluluwang iyon ay dinadala pa rin sa atin ng iba't ibang kakayahan ng kaluluwa. Bukod dito, kapag ang kaluluwa ay napatay ang extinction, ang ekologikal na balanse ng mainland ay hindi maiiwasang maapektuhan ayon sa parehong antas ng pananaliksik. Sa nakalipas na ilang daang taon, ang mga master ng kaluluwa ng tao ay may mas kaunting mga tao na nauugnay sa kapangyarihan ng kaluluwa kapag ginaisang nila ang isang martial na kaluluwa. Bumalik tayo sa paksa. Ang pangunahing espiritual na platform ng pag-akyat na iyong pinasok dati, sa isang kahulugan,
ay tulad ng panlabas na lugar ng Stardew Great Forest. At ang pinapasok natin ngayon ay ang mixed zone ng Stardew Great Forest, na siya ring intermediate na platform ng pag-akyat. Ang mga ordinaryong espiritong hayop ay naninirahan sa panlabas na lugar. Sa pangkalahatan, ang pinakamalakas na libong taon ng paglilinang doon ay ang pangunahing libong taon ng paglilinang. Ang mga hayop at ang 10,000 taong mga espiritong hayop sa antas na ito ay magkakaroon ng kanilang sariling mga lakas. Sa makatuwid, ang bilang ng mga kaluluwang hayop sa mixed zone ay hindi kasing dami ng nasa labas na lugar. Habang sinasabi ito ni Wu Changkong, biglang naging matalim ang kanyang mga mata, isang malamig na hangin ang umihip sa isang iglap, at ang Tianshuang sword sa kanyang kamay ay nakaturo sa isang direksyon. Isang mahinang dagandong ang tumunog, at isang higanteng tigre na mahigit 6 na metro ang haba at 1.5 metro ang taas sa balikat ang lumitaw sa paningin ng dalawa. Ang malatigre na soul beast na ito ay may kayumanggi dilaw na buhok sa buong katawan nito. Ang kayumanggi dilaw na buhok ay makapal na natatakpan ng madilim na lilang mga linya. Mukhang kakaiba. Ice blue ang dalawang mata nito at ang isa naman ay maapoy na pula. Mukhang kakaiba. Ang kakaiba pa ay sa likod nito ay may isang pares ng mga pakpak, ang mga kulay ng pares ng pakpak na ito ay asul din ng yelo at pula ng apoy. Mukhang hindi masyadong maganda ang swerte natin. Ang yelo at apoy na demonyong tigre na ito ay nilinang ng hindi bababa sa 4,000 taon. Hindi katakatakang walang ibang mga kaluluwang hayop sa malawak na lugar na ito. Tandaan, ang kailangan mo lang gawin ay protektahan ang sarili ni Good, huwag mag-alala tungkol sa iba. Naiintindihan. Bagamat kausap ni Wu Changkong si Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok sa yelo at apoy na Diablo na tigre. Ice at Fire Demon Tiger. Naalala ni Tang Wulan na nakita niya ang pambihirang soul beast na ito sa mga sinaunang aklat. Kahit na ang Ice and Fire Demon Tiger ay hindi kasing lakas ng Dark Golden Terrier Clover, umiiral pa rin ito sa parehong antas ng Human Face Demon Spider. Long range attack man ito o close range attack, napakahusay niya dito, at kontrolado niya ang dalawang elemento ng yelo at apoy ng sabay. Na may dobleng pakpak sa likod, maaari itong lumipad ng maiikling distansya at napakalakas. Ang mas kakaiba ay nasa alamat, kung ang ganitong uri ng kaluluwang hayop ay napatay sa labanan, maaari itong magdulot ng dalawang singsing ng kaluluwa, isang yelo at isang apoy, na kakaiba. Siyempre, sa Spirit Ascension Platform, malinaw na walang paraan para lumitaw ang isang Spirit Ring. Gayunpaman, naramdaman din ni Tang Wulan na nakakapagpabukas ng mata na makita ang makapangyarihang Soul Beast na ito. Ang titig ni Wu Changkong ay palaging nakatitig sa Ice at Fire Demon Tiger, ang mga pakpak ng Ice at Fire Demon Tiger ay kumalat sa kanyang likod, at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanya ng hakbang-hakbang. Hindi ito dumiretso, ngunit umikot sa isang arco. Habang papalapit ito ng hakbang-hakbang, palakas ng palakas ang dalawang kulay na liwanag ng yelo at apoy sa mga pakpak sa likod nito. Ang malakas na aura ay tila nagpapahiwatig na sa sandaling maglunsad ito ng isang pag-atake, tiyak na nakakagulat ito. Hindi gumalaw si Wu Changkong sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit dahan-dahang umikot ang kanyang katawan habang gumagalaw ang yelo at apoy na demonyong tigre. Si Tang Wulan ay naglabas ng ilang asul na pilak na baging ng damo sa sandaling ito, na nakasabit sa mga sanga ng iba't ibang mga puno sa malapit, kung ang isa ay hindi maganda, maaari niyang agad na maalis at makaiwas. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay palapit ng palapit, at si Tang Wulan ay nagsimula na ring maamoy ang amoy ng yelo at apoy na demonyong tigre. Hindi na siya ang ignorante na binata na kakapasok lang niya sa junior college, at ang karanasan sa Elementary Spirit Ascension Platform ay nagpagon sa kanyang pakiramdam kapag kaharap ang Millennium Soul Beast, ngunit nakaramdam siya ng pananabik. Siyempre alam niya na ang Ice at Fire Demon Tiger ay napakalakas, at ang Ice at Fire Demon Tiger na umiral sa libu-libong taon ay tiyak na hindi niya kayang labanan. Ngunit sa oras na ito, may sinsinang sinusubukan niyang makita kung gaano kalakas ang Ice Fire Magic Chef na ito. Umuungol. Ang Ice Fire Demon Tiger ay biglang nagpakawala ng isang malakas na dagandong, at pagkatapos, sa isang bibig, isang malaking bola ng apoy ang bumulaga sa direksyon ni Wu Changkong. Para naman kay Tang Wulan sa likod ni Wu Changkong, siya ay direktang hindi pinansin. Ang bolang apoy ay lumaki sa hangin, at ito ay kasing laki lamang ng ulo ng tao kapag ito ay nailabas, ngunit sa isang iglap ay lumaki ito sa 1 metro ang layo sa diameter. Ang liwanag ng spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Wu Changkong ay kumikislap, at ang kanyang kaliwang paa ay humakbang pasulong, at ang Heaven Frost Sword sa kanyang kamay ay tumusok mula sa harapan. Ang orihinal na mapusyaw na asul na katawan ng espada ay naging maliwanag na asul sa isang iglap, at isang liwanag ng espada na mukhang totoong bersyon ang tumusok sa bowl ang apoy. Ang kahangahangang bowl ang apoy ay nagdala ng mataas na init, ngunit nang ito ay dumampi sa liwanag ng espada ni Wu Changkong, ang bowl ang apoy ay agad na bumagsak, maging ito man ay init o liwanag ng apoy, ito ay tila nawasak ng espadang iyon. Halos magsaya si Tang Wulan, ito ang tunay na malakas na lakas. Ni hindi niya maramdaman ang espiritong kapangyarihan na inilabas niya mula kay Wu Changkong. Ito ay malinaw na ang estado ng pagkompres ng espirito kapangyarihan sa isang tiyak na lawak, ganap sa kanyang sariling katawan. Zuan Chengang, si Master Wu ay nagsasanay din ng Zuan Chengang.
Pagkatapos ng mga araw na ito ng paglilinang, natuklasan ni Tang Wulan na ang pinakamalaking tampok ng Zuan Tiangang ay na maaari nitong pinuhin ang kapangyarihan ng kaluluwa at gawin itong mas matatag. Nang maisip ni Tang Wulan na napatay na ang bowl ang apoy, biglang naging asol ang loob ng bowl ang apoy, at ang mga tinik ng yelo na kalahating metro ang haba ay agad na sumabog, na nagkalat sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay sabay na sumugod siya kay Wu Changkong. Ito ay nasa napakalapit na distansya, at tila hindi maiiwasan si Wu Changkong. Wala nang oras si Tang Wulan para bumulalas, nakita niya ang unang spirit ring sa paanan ni Wu Changkong sa wakas ay lumiwanag, at ang Heaven Frost Sword sa kanyang kamay ay biglang naging multo. Ang nakita niya ay ang mga nagyayelong asol na arko na naglalahad at nagiging mga ice silk, tiyak na sinasalubong ang bawat tinik ng yelo, dahilan upang tahimik na mawala ang yelong tinik sa ice silk. Soul ability, ito ang soul ability ng Wu Teacher. Tinitigan siya ni Tang Wulan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ginamit ni Wu Changkong ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Noong una ay inakala niya na si Teacher Wu ay tinatahak ang ruta ng purong eskrimedor, para lamang ay upgrade ang kanyang kakayahan sa espiritu sa kanyang katangiang yelo at ang talas ng Sky Frost Sword. Hindi pala, may kakayahan siyang espiritu. Hindi ko lang alam kung ano ang pangalan ng kakayahan ng espiritu na ito ngayon, ito ay napakalakas. Sumiklab ang labanan ng tumusok ang Ice Fireball at ang Tianshuang Sword ni Wu Zhangkong. Ang malaking katawan ng Ice at Fire Demon Tiger ay tahimik na lumundag matapos ilabas ang bola ng apoy. Anuman ang malaking katawan nito, ang mga galaw nito ay napakagaan, tulad ng isang civet. Ang bola ng yelo ay sumabog at naputol ng sword wire ni Wu Changkong, at ang malaking katawan ng Ice Fire Demon Tiger ay umabot sa tuktok ng ulo ni Wu Changkong. Sa kanyang mga pakpak na nakabukas sa likod nito, ito ay umaaligid sa hangin. Sa parehong oras, ang dalawang pakpak ay nagpadala ng dalawang pula at asul na sinag ng liwanag na sumasakop sa higit sa 10 metro papasok at binomba. Sa pagkakataong ito, kung titingnan sa malayo, ito ay ganap na kamangha-mangha, na parabang ang mga pakpak nito ay pinalaki ng higit sa 10 beses, naging liwanag, at nilaslas papasok upang magsara. Nang hinangaan ni Tang Wulan ang swordsmanship ni Wu Zhangkong, hinailan na niya ang kanyang asul na pilak na baging ng damo at inilabas. Kasabay nito, pinakilos niya ang kapangyarihan ng dugo. At inilabas ang mga gintong kaliski sa kanyang kanang braso. Ang antas ng labanan na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang salihan, mas mahusay na tumakbo ng mas malayo. Habang umaatras, nakita niya na ang katawan ni Teacher Wu ay natatakpan ng dalawang malalaking ilaw na iyon. Teacher Wu. Ang tandang sa wakas ay nagmula sa bibig ni Tang Wulan, ang kanyang pusong kinakabahan ay tila umabot sa kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, ito ang platform ng pag-akyat, at hindi talaga ito mamamatay. Pero kahit ganun, sobrang kinakabahan siya. Ngunit dito niya nakita ang isang aloof blow. Kung ang mga pakpak ng Ice at Fire Demon Tiger ay parang dalawang higanteng alo ng yelo at apoy, kung gayon siya ay isang malungkot na asol na bahura. Dalawang malalaking light strike ang unti-unting naglaho sa bahura, ngunit ang bahura ay nakatayo pa rin ng buong pagmamalaki. Sa oras na ito, malinaw na nakakakita si Tang Wulan, ito ay isang asol na light cocoon, at ang figure ni Wu Changkong sa loob ay hindi malinaw na nakikita, kaya hindi niya makita kung aling espiritong kakayahan ang kanyang ginagamit. Walang kamalay-malay na hinimok ni Tang Wulan ang Purple Magic Pupil, isang lavender light ang kumislap sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay halos hindi na niya makitang malinaw na ang blue light mask ay gawa pala sa hindi mabilang na mga sinulid ng espada. Ilang espada ang kailangan mong isaksak sa isang iglap. Sa parehong oras nagulat siya, biglang, isang ice blue sword light ang biglang umakyat sa langit, ang sword light ay 10 metro ang haba, at dumiretso ito sa malaking yelo at apoy na demonyong tigre at pinutol ito. Nang lumitaw ang liwanag ng espada na ito, nanlamig lang si Tang Wulan, at ang lahat ng mga halaman sa loob ng 100 metrong radius ay natatakpan ng mahinang patong ng hamog na nagyelo. Ang mga pakpak ng yelo at apoy na demonyong tigre ay sumara at naging dalawang kalasag upang pangkalahatang protektahan ang tuktok ng kanyang ulo. Boom! Lumipad palabas ang napakalaking katawan nito na may laslas na mga bulaklak na nagyayelong. At sa sandaling ito, sumambulat ang isang piraso ng ice mist, na ginawang ulap ng kaputian ng lahat ng nakapalibot na lugar na ilang daang metro. Sa hamog na yelo, hindi mabilang na hamog na nagyelo at nyebe ang tila bumagsak. Sa sandaling ito, kahit na tumatakbo ang Purple Magic Pupil, hindi makita ni Tang Wulan ang figure ni Wu Zhangkong. Nasasabi lang niya sa musika, narito ang liwanag ng espada ni Wu Zhangkong. Ang ambon ng yelo ay nasa lahat ng dako. Ungol, ang mahigpit na dagandong ng Ice at Fire Demon Tiger ay umalangaw sa kagubatan,
at ang malakas na asul at pulang sinag ng liwanag ay patuloy na nagniningning sa hamog na nagyelo at nyebe. Ang kakilakilabot na mga pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu ay parang pagsisimula ng isang bagyo sa isang malaking kagubatan. Niyakap ng mahigpit ni Tangwulan ang puno ng kahoy upang maiwasang tanggean ng malakas na agos ng hangin. Matapos ang buong kalahating minuto, unti-unting lumiit ang dagandong ng Ice and Fire Demon Tiger at unti-unting naging hiyawan. Halika! Si Tangwulan ay nakakita ng isang bulaklak, at si Wu Changkong ay nagpakita na sa kanyang harapan. Ang asul na espada na may puting damit ay hindi gaanong naiiba sa nauna, ngunit sa paghinga, medyo marahas ang pagtaas-baba ng dibdib. Hinawakan ni Wu Changkong ang baywang ni Tangwulan gamit ang isang kamay, at pinutol ang Skyfrost Sword gamit ang kanyang kanang kamay. Biglang lumitaw ang isang kakaibang eksena. Ang ambon ng yelo sa kagubatan ay namuo sa direksyon ng kanyang Skyfrost Sword na parang dagat ng mga ilog. Matuno ito kaagad. Kitang-kita muli ang sitwasyon sa buong kagubatan. Ang Ice Fire Demon Tiger ay nahulog sa malayo, ang kanyang mga pakpak sa kanyang likod ay ganap na nabali, mayroong hindi mabilang na mga pinong sugat sa kanyang katawan, at ang dugo ay umaagos palabas. Umikot si Wu Changkong, at kasama si Tangwulan, nakatayo na siya sa likod ng Ice and Fire Demon Tiger. Nararamdaman lang ni Tangwulan ang bahagyang pagtaas-baba ng katawan nito na ang makapangyarihang Soul Beast na ito ay buhay pa. Gamitin ang iyong mga kuko ng gintong dragon. Natural na naiintindihan ni Tangwulan ang ibig sabihin nito. Bilang karagdagan sa mga kuko ng gintong dragon, kahit nahayaan siyang pumatay ng libong taong yelo at apoy na demonyong tigre na ito, maaaring hindi niya masira ang depensa. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tumatakbo, ang mga kuko ng Golden Dragon. Ang kanang paa ni Tangwulan ay hinawakan mula sa marupok na likod ng Ice and Fire Demon Tiger, at ang resulta ay ang buhay ng makapangyarihang Soul Beast na ito na may cultivation base na hindi bababa sa 4,000 taon. Bigla, naramdaman na lang ni Tangwulan na isang malakas na espiritual na kapangyarihan ang biglang ginamit, at ang munting gininto ang liwanag ay lumabas halos kaagad, na binalot ng malakas na espiritual na kapangyarihan, puno ng kagalakan, isang pares ng maliliit na mata na parang dalawa ang mga dilaw na diamante ay kumikislap na parang gintong liwanag. Bahagyang tumanggaw si Wu Changkong, ayon sa dati mong edad ng kaluluwa, nakuha mo na ang espiritual na kapangyarihan nitong yelo at apoy na demonyong tigre, at dapat kang umakyat sa espiritu. Sa panahon ng riot ng pangunahing pataas na plataporma, kasama ng akumulasyon ng patuloy na karanasan ng nakaraang pataas na plataporma, ang maliit na gininto ang liwanag ng kaluluwa ni Tangwulan ay aktwal na nakaipon ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng higit sa 700 taon. At ang ikasampu ng 4,000 taon ng paglilinang ng yelo at apoy na demonyong tigre ay naging espiritual na kapangyarihan, na nangyari na mga 400 taon. Magdagdag ng higit sa 1,000 taon. Ang kinang ng katawan ni Xiao Jinguang ay nagsimulang maging mas nakakasilaw, at malinaw din na naramdaman ni Tangwulan ang mga banayad na pagbabago ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng dugo sa katawan ay tila nagising, at ang gintong halo na nagmumula kay Xiao Jinguang ay bumalot sa kanyang katawan. Bukod sa mga gintong kaliski sa kanyang kanang braso na patuloy na bumubukas at sumasara, nakita rin niyang lumitaw din ang kanyang kabilang kamay. Isang golden grid-like texture. Ang hindi niya makita ay ang mga ganoong linyang lumalabas sa bawat parte ng kanyang katawan. Babangon ka ba? Isang pakiramdam ng pananakit at pamamanhid ay unti-unting nagmumula sa mga paa. Dahil sa kahangahangang pakiramdam na ito, si Tangwulan ay hindi namamali na napaupo ng naka-cross-legged sa lupa, naramdaman ito ng tahimik. Ang gintong halo ay unti-unting nagtagpo, ngunit ang liwanag sa katawan ni Xiao Jinguang ay bumalik sa normal sa oras na ito. Nawala rin ang kilati. Teacher Wu, ako. Tumingin si Tangwulan kay Wu Changkong na may pagdududa, na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Umiling si Wu Changkong sa kanya, huwag kang mag-alala. Makakaipon ka lamang sa entablado ng pag-akyat. Kung tutusin, hindi ito ang iyong tunay na katawan. Pagkatapos mong lumabas, talagang aakyat ka. Ito lamang ang proseso kung saan ang iyong kaluluwa ay sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan. Ang kalagayang ito ay lilito lamang dahil sa sobrang espiritual na kapangyarihan sa isang pagkakataon. Biglang napagtanto ni Tangwulan na hindi ang kanyang katawan ang may problema. Teacher Wu, pagkatapos ay mahina na sinabi ni Wu Changkong, sige. Ang iyong kasalukuyang pagtitiis ay higit sa 2,000 taon, pagkatapos ay itataas namin ang iyong kaluluwa sa 2,000 taon ng paglilinang. Ang mga intermediate card ay hindi masayang. Okay. Masiglang tumanggaw si Tangwulan. Mas kumbinsido na siya kay Teacher Wu. Bagamat hindi niya malinaw na nakita kung paano lumaban si Teacher Wu sa nakaraang labanan, napatunayan ng resulta ang lahat. Si Teacher Wu ay hindi nangangahulugang isang ordinaryong Six-Ring Soul Emperor, at ang Ice Fire Demon Tiger ay hindi nagawang magdulot ng anumang pinsala sa kanya sa loob ng 4,000 taon. Ito ang tunay na powerhouse. Sa paglalim, sinundan ni Tangwulan si Wu Changkong ng hakbang-hakbang. Sa pagkakataong ito, wala pang 1 minuto silang naglakad pasulong. Biglang hinawakan ni Wu Changkong ang balikat ni Tangwulan gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay naramdaman ni Tangwulan ang isang ilusyon sa harap niya, na parang hindi mabilang na mga ilaw at anino ang kumukutitap.
Hinawakan siya ni Wu Changkong at tinapakan ang makamulto na mga anino, habang sa kalangitan, tahimik na nahulog ang mga madilim na berdeng spike. Ang bawat spike na nahuhulog sa lupa ay magiging sanhi ng isang malaking itim na lugar na lumitaw sa lupa, at ang malakas na kaagnasan ay nagiging sanhi ng mga halaman na magdusa mula sa mga panla. Tila narinig ni Tang Wulan ang kalungkutan ng mga halamang ito, at si Wu Changkong ay kumandat ng ilang segundo bago siya dinala sa isang sanga. Isang malaking tao ang lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Ang lalaking ito ay 5 metro ang haba, at hindi ito kasing laki ng Ice and Fire Demon Tiger, ngunit ang buong katawan nito ay halos 5 metro ang lapad. Mukhang isang malaking globo, na mas malaki kaysa sa Ice and Fire Demon Tiger. Mas malaki. Ang buong katawan ay ipinakita sa madilim na berde, na may 2 malalaking pangil na tumutubo sa kanyang bibig, at isang malalim na dagandong ay patuloy na nagmumula sa kanyang bibig. Bago pa makapagbigay ng higit na pansin si Tang Wulan, ang malaking tao na ito ay mabilis na sumugod. Bumangga ito sa puno ng malaking punong kinaroroonan nila. Sa malakas na ingay, diretsyong nabali ang puno. Dinala ni Wu Changkong si Tang Wulan sa ere. Ang madilim na berdeng mga spike ay naalis mula sa malaking katawan ng malaking tao, tinatakan ng lahat ng mga linya na maaari nilang iwasan. Magaling guys! Lason pa rin ang lalaking ito. Ang Tianshuang sword ay tumusok, at ang sword silk na nakita noon ni Tang Wulan ay muling lumitaw. Ang bawat sword wire ay madaling nakaharang sa isang dark green spike, ngunit kahit na ganoon, si Tang Wulan ay nakaamoy pa rin ng matamis na amoy, at ang kanyang isip ay nahihilo. Isang lamig ang nagmula sa katawan ni Wu Changkong, at ito ay isang malabong ambon ng yelo na tumatakip sa kanilang mga katawan, at si Tang Wulan ay nagkamalay. Ang laking porcupine. Ito ay dapat na isang makamandag na porcupine. Kung titingnan ang malaking sukat nito, malamang naaabutin ng higit sa 3,000 taon para maging tama ang cultivation base nito. Malalim na napagtanto ni Tang Wulan na ang intermediate level na ascension platform na ito ay talagang malayo sa kung ano ang maaari niyang makamit sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation. Kung wala si Teacher Wu, maaari siyang paalisin kung makatagpo siya ng anumang soul beast, at tiyak na hindi ito isang disenteng pag-alis. Ang makamandag na porcupine, na may matutulis na mga spike, ay lubhang nakakalason, at ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha kapag ito ay naspray. Kapag nataman ito, aatakihin ito ng lason. Grabe naman. Ang taong ito mismo ay napakabilis, at ang kanyang epekto ay lubhang nakakatakot. Natatakpan ito ng mga tinek, kaya hindi ko ipapaubaya sa iyo kung hindi ito gagana ng maayos. Ang mga salita ni Wu Changkong ay tumunog sa tenga ni Tang Wulan. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Tang Wulan kung paano kumilos si Wu Changkong. Ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagniningning, at malinaw na ito ay isang lilang singsing na espiritu. Ang Skyfrost Sword sa kanyang kamay ay naputol sa walang laman, at biglang, ang malaking liwanag ng espada na lumitaw bago ang mahigit 10 metro ang haba ay ipinanganak. Pinutol ni Tianshuang. Ang ikatlong espiritong kakayahan ni Wu Changkong. Nakikita ni Tang Wulan mula sa gilid na nang laslasin ni Teacher Wu ang espadang ito, malinaw na nagniningning ang kanyang mga mata sa ningning ng Purple Magic Pupil. Kung ikukumpara sa kanya, ang Purple Magic Pupil ni Wu Changkong ay halatang mas malakas. Ang makamandag na porcupine ay tila tumama sa liwanag ng espada ng mag-isa. Bagamat ito ay may makapal na balat at makapal na laman, ito ay pinutol gamit ang espadang ito, at isang malaking peklat ang agad na naputol, at mula sa peklat, ang asul na yelo ay kumalat sa buong katawan nito. Ang kaninang dagandong ay nauwi sa hiyawan. Ibinaba ni Wu Changkong si Tang Wulan mula sa langit. Ang ika-4 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumislap, at ang Tianshuang sword sa kanyang kamay ay biglang pinalaki ng 10 beses, naging isang asul na higanteng espada, na patuloy na pumasok mula sa nakaraang sugat. Ipinako ang 1,000 taong gulang na makamandag na porcupine sa lupa. Hinawakan ni Wu Changkong ang hilt ng espada sa kanyang kamay at si Tang Wulan sa kanyang kabilang kamay, nakabitin sa hangin, pumipitik na puti. Bumuhos sa kanyang katawan ang espiritual na kapangyarihan ng makamandag na porcupine. At parang may ginawa siyang mas simple. Sa paglukso ni Tang Wulan, dama pa siya sa lupa sa hindi kalayuan na hindi nahawahan ng makamandag na porcupine stinger. Masyadong malakas. Ang malaking ice sword ay lumiit at bumalik sa orihinal nitong anyo, at si Tang Wulan ay patuloy na nanginginig. Hindi niya maiwasang magtanong, Teacher Wu, ano ang pangalan ng iyong soul skill? Frost Bingyo. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Frost Bingyo. Hindi maintindihan ni Tang Wulan kung bakit tinawag itong ganoong pangalan para sa Ice Giant Sword, ngunit kailangan niyang aminin na ang pangalan ay talagang maganda. Ito ang 1,000-year spirit ring skill ni Master Wu. Bukod dito, tila hindi talaga naglaro ang kapangyarihan ng Wu Teacher's Frost Bingyo, panandalian lang ito. Ang makamandag na porcupine ay hindi mahina sa mga libong taong espiritong hayop, ngunit ito ay marupok tulad ng isang baboy sa harap ni Teacher Wu. Ang unang kakayahan ng espiritu, Frost Mark. Itinuro ni Wu Changkong ang kanyang unang spirit ring. Ikalawang kakayahan ng espiritu, Frost Mist. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, Tianshuang Slash. Ika-4 na kakayahang kaluluwa, Frost Bingyo. Wulan, tandaan mo na ang soul skills ay hindi lang simpleng skill.
Sa katunayan, ang bawat soul ability ay maaaring baguhin sa pabago-bagong paraan, depende sa kung paano mo ito ilalapat. Habang nagsasalita, marahang kinuha ni Wu Changkung ang Tianshuang sword sa kanyang kamay, lumiwanag ang unang spirit ring, at lumutang ang isang sinulid ng espada, marahang idinikit ang isang dahon ng mahigit 10 metro ang layo, ngunit hindi ito nasaktan. Ito ay isang frost mark. Kaagad pagkatapos, lumulutang na hakbang siya at umalis sa bulwagan na mahigit 10 metro ang layo sa harapan mo. Bahagyang nanginginig ang kanang kamay niya. Sa isang iglap, ang sword silk ay sumambulat mula sa Tianshuang sword, na nag-intertwine sa isa't isa, sa isang iglap ito ay naging asul na maskara na nakita ni Tang Wulan noon. Ang maskara ay namumulaklak, at hindi mabilang na mga filament ng espada ang sumabit sa isang buhawi sa kalangitan. Ito rin si Frostmark. Lumutang muli ang malamig na boses ni Wu Changkong. Nagulat ang buong katawan ni Tang Wulan. Ito rin ang unang kakayahan ng kaluluwa. Iba't ibang mga application at control, at iba't ibang antas ng suporta sa kapangyarihan ng kaluluwa, ay nagpakita ng ganap na magkakaibang mga epekto. Ang Tianshuang sword ay nasa mga kamay ni Wu Changkong, na parang maaari siyang maggansilyo ng isang piraso ng sining anumang oras. Ito ang tunay na guro ng sayaw. Ang hindi maarak na puting damit na asul na espada, ang langit ay yelo at nyebe. Naiintindihan. Bumalik si Wu Changkong kay Tang Wulan. Mukhang naiintindihan ng kaunti. Ang ibig mong sabihin ay kahit na ang pinakamahinang kakayahan sa espiritu, kung ginamit ng maayos, ay makapangyarihang mga kakayahan. May walang katapusang posibilidad para sa mga kakayahan ng espiritu, at ang susi ay nakasalalay sa kung paano gamitin ang mga ito. Oo, tumanggo si Wu Changkong, go. Sa aktwal na labanan, ang epekto ay walang alinlangan ng pinakamahusay. Palagi niyang itinataguyod na ang master ang nangunguna sa paraan ng pagsasanay sa individual, at hindi siya masyadong nagsasalita. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa dito maaari siyang tunay na makakuha mula dito. Si Tang Wulan ay puno ng nakakagulat na damdamin sa kanyang puso sa oras na ito. Naiintindihan na niya ngayon kung gaano katawa ang kanyang dating Ketelusan. Nang nakuha niya ang Blue Silver Grass Martial Spirit at pagkatapos ay nakuha ang unang Spirit Ability Entanglement, nahihiya ang kanyang puso. Sa kanyang opinyon, ang kakayahan ng espiritu na dinala sa kanya ng basurang espiritu ay natural din na walang silbi. Ngunit sa sandaling ito ay hindi niya talaga alam na ang mismong Soul Master lang, hindi ang Soul Ability, si Frostmark, isang tila simpleng kakayahan ng kaluluwa, ay mas mababa pa sa guwanglong na pagtitiis ni XCXC, ngunit, Guru Zaiwu ngunit ito ay maaaring mamulaklak ng napakatalino sa mga kamay. Nang kaharap ang kalaban na si Guangbiao na siya ring ika-6 na ring, malamang na hindi man lang ginamit ni Mr. Wu ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Umaasa lamang sa sarili niyang pangunawa sa mga martial spirit, natalo si Guangbiao. Ito ay walang alinlangan na hindi ang pagkakaiba sa kapangyarihan ng espiritu, ngunit mula sa pag-unawa ng magkabilang panig sa mga martial spirit at sa paggamit ng mga martial spirit. Isang bagong pinto ang bumukas sa puso ni Tang Wulan. Una niyang naunawaan ang isang katotohanan. Bagamat ang mga Soul War Masters ay nahahati sa Power Attack System, Sensitive Attack System, Control System, at iba pa. Sa katunayan, ang mga klasipikasyong ito ay hindi ganap. Ang susi sa pagiging konektado ay upang makita kung paano kinokontrol at ginagamit ito mismo ng master ng kaluluwa. Bakit malakas si Guyu? Hindi lamang dahil taglay niya ang kahangahangang espiritu ng martial arts na kumokontrol sa 6 na elemento, ngunit higit na mahalaga dahil makokontrol niya ang mga ito sa paglabas ng 6 na elemento. Tulad ng pinaghalong kakayahan ng espiritu ng 2 elemento na tumutugma sa isa't isa, ang kapangyarihang ipinakita niya ay higit na lumampas sa kanyang sariling antas ng paglilinang. Teacher Wu, ang papel ng mental power ay malayo sa pagiging kasing simple ng pag-accommodate ng mga kaluluwa, tama ba? Biglang tanong ni Tang Wulan habang naglalakad siya pasulong na sinusundan si Wu Changkong. Binalik ni Wu Changkong ang tingin sa kanya, isang dampi ng kaginhawaan ang sumilay sa kanyang mga mata, at tumanggo, maiintindihan mo ito, nagpapatunay na naramdaman mo ito. Tumanggo si Tang Wulan sa pananabik. Bilang karagdagan sa paglinang ng kapangyarihan ng kaluluwa, mayroon talagang maraming mga paraan upang mapabuti ang kanyang sarili. Marahil dahil ang bilang ng mga kaluluwang hayop ay kakaunti sa kabuuan, ang mga halaman sa gitnang antas ng pag-akyat na platform ay mas malago at hindi gaanong nasisira. Ang ilang magtatayog na puno ay maaari pang ang ganap na matakpan ang liwanag. Kung mas lumipat ka sa kagubatan, mas magiging malinaw ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, na nagiging sanhi ng unti-unting pagdilim ng liwanag sa platform ng pag-akyat. Ang bilis ng pasulong ni Wu Changkong ay naging mabagal din. Nang makatagpo siya ng ilang kaluluwang hayop sa kalsada, madali silang natalo niya, at pagkatapos ay hinayaan si Tang Wulan na pugutan ng ulo upang sumipsip ng espiritual na kapangyarihan. Kabilang sa kanila ang 1,000 taong espiritong hayop, at ang natitirang 3 ay pawang nasa siglong gulang na antas. Hindi gaanong espiritual na kapangyarihan. Sumunod ka sa akin, malalim na ang napunta natin sa mixed zone. Sa loob ng saklaw na ito, maaari tayong makatagpo ng 10,000 taong espiritong hayop anumang oras.
Ang mga kaluluwang hayop ay magkakaroon ng mga pagbabago sa husay kapag sila ay umabot sa 10,000 taon na antas. Una sa lahat, ang kanilang karunungan ay higit na lalampas sa antas ng 1,000 taon. Ang mga kaluluwang hayop, mga 10,000 taong kaluluwang hayop ay hindi mas mababa kaysa sa mga tao sa karunungan. Karunungan. Mukhang hindi naman ito big deal sa mga tao, at matagal na itong nakasanayan ng mga tao. Ngunit para sa mga kaluluwang hayop na may sariling makapangyarihang lakas, matutukoy ng karunungan kung talagang maipapakita nila ang kanilang sariling lakas, lalo na kapag kaharap ang mga tao. Ang tunay na nakakatakot na kaluluwang hayop ay dapat na matalino. Katulad ng 100 taong gulang na dark golden terrier bear na nakatagpo ni Tang Wulan at ng iba pa noong panahong iyon, kung ang terrier bear na iyon ay may sapat na karunungan, hindi siya makakahawak ng ganoon katagal. Sa unang sneak attack, ang mga napatay ay hindi papatayin. Si XE ay nag-iisa. Ang katakutan ng 10,000 years dark claw bear ay sapat na upang madaling sirain ang isang lungsod, umaasa sa higit pa sa karunungan. Nagpakita si Tang Wulan ng mahinang banal na liwanag sa kanyang mukha, tahimik na pinakawalan ang kanyang asol na pilak na damo, handang tumugon anumang oras. Dito ay malinaw niyang nararamdaman ang kanyang kawalang halaga, sa napakalakas na lakas gaya ni Teacher Wu, dapat siyang maging maingat, maiisip kung gaano siya magiging mahina kapag nakatagpo siya ng isang malakas na kaaway. Mahaba pa ang lalakbayin. Tumigil ka. Biglang huminto si Wu Changkong, at nagmamadali ring huminto si Tang Wulan, halos idikit ang likod ni Wu Changkong. May mali. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wu Changkong. Anong problema? Teacher Wu. May kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan, wala siyang naramdaman, kahit na ginamit niya ang Purple Magic Pupil para bigyang pansin ang paligid, wala siyang napansing pagbabago. Sinabi ni Wu Changkong, masyadong tahimik. Kahit nakakaunti ang bilang ng mga spirit beast sa intermediate zone, dapat may mga ordinaryong insekto pa rin. At, naramdaman mo na ba na ang liwanag sa paligid natin ay patuloy na lumalabo, hindi lang mga halaman. May iba pang mga kadahilanan na kasangkot sa takip sa hangin. Malamang na nakatagpo tayo ng isang napakalakas na soul beast. Kung ito ay tulad ng sa tingin ko. Maging si Wu Zhangkong ay napakapuyat, hindi napigilan ni Tang Wulan na mabigla ng palihim. Pero ngayon wala na siyang magagawa, sa dance teacher na lang ang maaasahan niya. Sa kaibuturan ng puso ni Tang Wulan, hindi niya masyadong gusto ang pakiramdam na ito. Ang ganitong uri ng kawalan ng kapangyarihan, ang sakit ng hindi makontrol ang kanyang sariling kapalaran, ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng pagrones nito. Tumayo si Wu Changkong sa lugar, habang ang Tianshuang sword sa kanyang kamay ay naglalabas ng mahinang lamig, ang kanyang mga mata ay malamig at kalmado, at paminsan-minsan ay may kumikislap na lilang kahulugan sa kanyang mga mata. Naramdaman na ito ni Tang Wulan sa oras na ito. Talagang tahimik at nakakatakot ang paligid. Maliban sa kanila, walang ingay kahit ang mga dahon na hinihipan ng hangin. Abnormal talaga. Ang aking mga naunang obserbasyon ay hindi sapat na maingat. Sa sandaling ito, biglang, nakita ni Tang Wulan na may mas maraming itim na anino sa paligid niya. Isang serye ng madilim na parang anino ng tinta, ang mga anino na ito ay nagbabadya sa likod ng mga puno, ngunit patuloy silang lumalapit sa kanila. Ano ito? Hindi pa rin kumikibo si Wu Changkong. Nakita ni Tang Wulan ang kanyang nakita, at natural niya itong nakita. Bahagyang nanginginig ang kanang kamay na may hawak ng Tianshuang sword, patuloy na binabago ang direksyon na itinutok ng dulo ng espada, ngunit hindi siya nagmamadaling kumilos. Sa oras na ito, ang paligid ay naging mas madilim, at ang liwanag ay tila nilalamon at hinihigop ng kagubatan. Patuloy na lumalapit ang mga itim na anino, sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya na maramdaman ito, at hindi mahanap ang pagbabago ng aura sa kanila. Biglang lumipad ang isang itim na anino na parang kidlat, na sumugod sa kanilang direksyon. Pinahit ni Tang Wulan ang Purple Magic Pupil, halos hindi makita ang hitsura ng itim na anino. Nagulat siya nang makitang siya pala ang itim na anino. Oo, ito ay eksaktong kapareho ng pag-iral ni Tang Wulan. Kaya lang, ang buong katawan nito ay parang layer ng itim na tul, parang Tang Wulan, pero grabe, uhaw sa dugo at malamig. Ang Heavenly Frost Sword ni Wu Changkong ay kumikislap, at isang Frost Scar ang naputol, ngunit nang ito ay napunta sa itim na anino, ang Frost Scar ay lumitaw ng direkta mula sa itim na anino, ngunit nabigo itong talunin. Biglang bumilis ang itim na anino at dir-diretsyong sumugod. Kay Tang Wulan. Humph! Isang malamig na ungol ang tumunog mula sa bibig ni Wu Zhangkong, dalawang lilang ilaw ang agad na tumalsik sa kanyang mga mata, ang itim na anino ay sumigaw, at agad na nawala. Kasabay nito, ang ulo ni Wu Changkong ay umiindayog, at ang lilang liwanag sa kanyang mga mata ay nahulog sa isa pang itim na anino na sumugod sa kanya at kamukhang kamukha niya. Ang madilim na anino ay naging mapusyaw na usok sa hiyawan. Ayos din ba ito? Ito rin ang Purple Magic Pupil. Nagulat si Tang Wulan sa kumukupas na lilang liwanag sa mga mata ni Wu Changkong, at ibinuka ang kanyang bibig. Masyadong malakas si Teacher Wu, meron bang hindi niya kaya? Namumugto pa rin ang mga mata ni Wu Changkong, kadiliman, espiritu, kaluluwang hayop na may dalawahang katangian. Napakalakas. Ang mga itim na anino sa paligid ay hindi na sumagip dito, para silang natulala sa mga Purple Magic Pupils.
Pagkatapos nilang tahimik na lumingon sa puno, tahimik silang nawala. At sa sandaling ito, ang makapal na itim na ambon ay nagsimulang dumaloy mula sa lahat ng direksyon. Tila may mga nakakatakot na bagay sa itim na fog, pagkakita pa lang sa kanila, si Tangwulan ay nakaramdam ng matinding takot. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa katawan ni Wu Changkung pagkatapos ay lumiwanag, at isang ulap ng puting hamog na nagyelo ang lumabas sa kanyang katawan na nakasentro sa kanya, kumalat palabas habang tinatakpan ang kanyang sarili at si Tangwulan, at bumangga sa itim na ambon. Hawakan! Ang itim na ambon at hamog na nagyelo ay nagtagpo sa isa't isa, ang itim na ambon ay tumigas at naging isang maliit na itim na likido na tumutulo sa lupa, tahimik na naghalo, at tila may kakaibang amoy sa hangin. Ito ay isang banggaan sa pagitan ng mga katangian. Ginagamit ni Teacher Wu ang kanyang mga katangian ng yelo upang labanan ang maitim na katangian ng kalaban. Masasabi bang ang Dark Attribute Soul Beast na ito ay talagang nagtataglay ng maalamat na kakayahan sa uri ng domain? Sa kaharian daw, kayang kontrolin ng taga-release ang lahat. Kahit na ito ay medyo exaggerated, sa kanyang sariling larangan, tiyak na lalakas ang kanyang lakas. Ang pinakamahirap ngayon ay hindi kung paano labanan ang kakayahan ng kalaban, kundi kung paano hanapin ang kalaban. Hindi mahanap ang kaaway, hindi alam kung paano magsisimula. Pat lang. Biglang gumalaw si Tangwulan sa kanyang puso. Lumuhad siya, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinawakan ang asul na pilak na damo sa kanyang mga paa gamit ang isang pulang daliri. Sa patuloy na pag-unlad ng Blue Silver Grass Martial Spirit, matagal na niyang natuklasan na siya at ang lahat ng mga halaman ay napakalapit, lalo na ang Blue Silver Grass. Minsan ay malinaw niyang nararamdaman ang saya, pighati at saya ng Blue Silver Grass. Sinubukan niyang makaramdam ng mas malayo sa asul na pilak na damo. Kung hindi dahil sa entablado ng pag-akyat, sa katunayan, lalo siyang handang magtanim sa isang lugar na puno ng mga halaman, na lubos na makakatulong sa kanyang paglilinang. Nauna nang ipinaalala ni Wu Changkung sa kanya ang kahalagahan ng mental power sa cultivation at fighting. Sa oras na ito, natututo na rin siyang gumamit nito, nag-concentrate, at tahimik na naramdaman ang bahagyang pagbabago-bago ng isip na nagmumula sa asul na pilak na damo. Ito ay tulad ng inaasahan. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Tangwulan. Naiintindihan niya kung saan nanggaling ang takot na naramdaman niya noon, hindi lang ang takot na lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso, kundi higit sa lahat, ang takot mula sa mga halaman sa paligid niya. Natakot sila sa pagdating. Nagkaroon ng malakas na mood swing na nagparamdam sa aking sarili bilang isang plant soul master. Kaya, saan ang pinagmulan ng kanilang takot? Sinubukan ni Tangwulan na magtanong sa pamamagitan ng kanyang sariling espiritual na damdamin. Ang ganitong uri ng pagtatanong ay puro espiritual, naisip niya ito sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung gagana ito, ngunit hindi siya maaaring magkamali sa pagsubok. Sa pagsasanib ng espiritual na kapangyarihan, ang damdamin ni Tangwulan ay nagsimulang maging mas malinaw, at ang pakiramdam ng takot ay lumakas at lumakas. Saan? Nasaan ang pinanggagalingan ng takot? Paulit-ulit niyang tanong. Bigla, sa kanyang isip, malabo niyang naramdaman na ang asul na pilak na damo sa tabi niya ay tila lahat ay nahulog sa isang direksyon, at ang talim ng damo ay nakatutok doon. Ayan! Biglang iminulat ni Tangwulan ang kanyang mga mata, at itinuro ang kanyang kanang kamay sa direksyon na kanyang nararamdaman. Anong lakas ni Wu Zhangkong? Ang hindi niya pinag-alinlangan ay isang crosscut gamit ang espada. Ang napakalaking hamog na nagyelo sa kalangitan ay pumutol sa kalangitan. Saan man siya dumaan, ang itim na ambon ay agad na natanggal, at ang napakalamig na hininga ay kumalat patungo sa malayo. Pagkatapos, napuno ng isang layer ng hamog na nagyelo ang mga nakapaligid na halaman. Wu! Isang malalim na dagandong ang tumunog, at isang ulap ng lilang liwanag ang sumabog mula sa malayo, at ang itim na ambon ay nagtipon patungo sa lugar kung saan ang lilang liwanag ay naiilawan tulad ng isang dagat ng mga ilog. Nahulog si Tian Shuang sa lilang liwanag at direktang nabasag, naging hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na nakakalat sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay nakita rin ni Tangwulan ang pag-iral na lumiliit sa kanila ng palihim, at napakatyaga sa layout. Isa itong itim na unggoy na mahigit 2 metro ang taas. Ang pinakakakaibang bagay ay mayroong isang tuft ng vellus hair sa noo nito na parang gintong apoy. Ang katawan ay hindi mukhang partikular na malakas, ngunit ito ay lumilitaw na maliksi. Ang itim na buhok ng buong katawan ay naglalabas ng malabong lilang halo, gininto ang liwanag sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay matalino, nakatitig kina Tangwulan at Wu Changkung, na tila medyo natigilan sa pagka-discover. Anong klaseng soul beast ito? Sa alaala ni Tangwulan, wala ito. Three-eyed demon ape. Mag-ingat, ito ang 10,000 taon na antas. Ang 3 matang demon ape na pinong buto ay napakahirap pakitunguhan. Pinayuhan ni Wu Changkung si Tangwulan habang ang iba ay bumaril na at dumiretso. Sumugod ang magic ape na may 3 mata. Bago humarap sa kahit anong soul beast, hindi pa siya nagkusa na umatake ng ganoon kasabik. Sa oras na ito, mayroon lamang isang dahilan para sa pagpili na ito. Sa harap ng three-eyed demon ape, hindi siya sigurado na mapoprotektahan niya si Tangwulan sa kanyang tabi.
Ngumisi ang demonyong unggoy na may tatlong mata, inilantad ang mga puting pangil sa kanyang bibig, pinagpag ang kanyang katawan, at sinalubong siya na parang ipoipo. Nang makita ang sandali na malapit ng magkadikit ang magkabilang panig, biglang, isang pakiramdam ng matinding panganib ang kumalat sa kamalayan ni Tang Wulan. Naramdaman niya ang uri ng takot na nagmumula sa mga asul na pilak na damo sa ilalim ng kanyang mga paa na para bang malapit na siyang mabuhay at mamatay. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya at sabay na gamulong palabas. Inihagis ito ng isang asul na pilak na damo, hinayla ang isang malaking puno sa hindi kalayuan sa harapan, at pilit na binago ang direksyon nito. Tama pala ang nararamdaman niya. Dumaan si Wu Changkong at ang tatlong mata na demonyong unggoy, ngunit ang tatlong mata na demonyong unggoy ay naging itim na ambon at naglaho. Ang isang katulad na figure ay lumitaw sa lokasyon kung saan naroon si Tang Wulan, at ang mga matutulis na kuko ay dumaan. Ang madilim na lilang liwanag ay nag-intertwine sa hangin sa isang hexagonal na hanay ng halo. Kung nandoon pa si Tang Wulan, maaaring ginawa niyang alabok ang kanyang katawan. Ang malamig na pawis ay agad na tumagos sa palda ng likod, kaya nakakatakot na kahit si Teacher Wu ay napigilan. Humph! Ang malamig na singhot ni Wu Changkong ay halatang galit, saglit na naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang likod, at pagkatapos ay nakita niya ang hindi mabilang na asul na mga sinulid ng espada na sumasabog, na tinatakpan ang tatlong mata na demonyong unggoy. Ang Magic 8 na may tatlong mata ay mahusay sa dalawahang katangian ng kadiliman at espiritu, ngunit hindi ito nagtataglay ng kakayahan ng mga special na katangian. Dati, si Wu Changkong ay nabulag ng mga ilusyon. Ngunit ang parehong sitwasyon ay malinaw na imposible sa pangalawang pagkakataon. Ang lilang liwanag sa mga mata ni Wu Changkong ay nagniningning, ang Purple Magic Pupil ay ganap na na-activate, at ang Frost Scars ng Sky Frost Sword ay natakpan ng walang katapusan. Ang galing din ng demonyong unggoy na may tatlong mata. Ito ay maikli, na may malakas na lilang liwanag na lumalabas sa katawan nito, tulad ng isang instant na bola ng liwanag, na humaharang sa mga marka ng hamog na nagyelo, at sa parehong oras ay bumubuo ng isang malaking tulak, sinusubukang si Wu Changkong ay tumalbog. Hindi lamang iyon, ang kaliwang kamay nito ay tahimik na kumaway, at isang ulap ng lilang liwanag ang dumaan sa ilalim ng mga paa ni Wu Changkong, lumilipad pa rin patungo sa Tang Wulan sa di kalayuan. I have provoked it, so bakit ako napasok? Hindi naglakas loob na magpabihis si Tang Wulan, hinayla niya ang isa pang asul na pilak na damo na kakahanda pa lang niya, at ang kanyang katawan ay lumabas. Ang isang grupo ng mga lilang apoy ay nag-spray mula sa lugar kung saan siya naroroon, at ang mga nasunog na halaman ay naging mga lilang kristal, at pagkatapos ay dahan-daang natunaw. Napakaganda nitong tingnan, ngunit ang mukha ni Tang Wulan ay namutla saglit. Matapos maabot ng madilim na katangian ang isang tiyak na antas, ito ay naging ganito, na nakakatakot. Sa kabilang banda, halatang hindi bibigyan ni Wu Changkong ng pagkakataon ng Magic 8 na may tatlong mata na alisin ang sarili. Kasabay ng pagtalbog palayo ni Frostmark ay biglang sumalpok ang kanyang katawan dito. Nang malapit na siyang matamaan ng kulay ube na liwanag, nag-ilusyon siya. Umiwas siya sa gilid, at hinayaan ang tatlong mata na Magic 8 na umatake sa pinakamalakas na direksyon. Kasabay nito, ang Tianshuang Sword ay naglaslas ng paalang, ang hiwa ni Tianshuang. Hindi tulad ng Tianshuang Slash na nakita na ni Tang Wulan noon, sa pagkakataong ito, ang Tianshuang Sword ay naging sword light na halos 1 metro lang ang haba. Matapos ang asul na langit, ang kapangyarihan ng kaluluwa na naipon dito ay nakompress lahat, at walang kahit na katiting na paglabas. Ang purple na kalasag ng demonyong unggoy na may tatlong mata ay direktang naputol mula sa gilid, at ang liwanag ng espada ay direktang nakatutok sa katawan nito. Ang tatlong matang demonyong unggoy na siyang kumokontrol sa eksena ay tuluyang natigilan. Hinampas nito ang kamay, at nakaharang sa harapan ng Sky Frost Sword ang isang purple light shield. Ang liwanag na kalasag at ang langit na nagyelo ay pumutol sa pagpindot at nag-offset sa isa't isa, ngunit ang tatlong mata na demonyong unggoy ay isa ring patayong tumalon sa gilid. Hindi siya hinabol ni Wu Changkong, nang si Tianshuangzan ay na-offset ng kalaban, bigla siyang tumayo nang hindi gumagalaw. Ang Tianshuang Sword na orihinal na hawak ng isang kamay ay naging 2 kamay, at hindi lang iyon, ang ika-6 na spirit ring na nakaayos sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag. Ito ay ang ika-6 na kakayahan ng espiritu. 1 Ian Spirit Ring Skill. Gulat na pinanood ni Tang Wulan ang eksenang ito, hindi na mamalayan ang kanyang mga mata. 10,000 taon ng kakayahan ng espiritu, iyon ay isang maalamat na pag-iral. Sa buong mundo ng mga Panginoon ng espiritu, natatakot ako na isa lamang sa 10,000 mga Panginoon ng kaluluwa ang maaaring magkaroon ng makapangyarihang mga kakayahan. Hanggang saan magiging napakalakas ang 10,000 taong kakayahan ng kaluluwa ni Teacher Wu. Tumalon patagilid ang demonyong unggoy na may 3 mata, at tumalon na muli pagkatapos ng pagkahulog sa lugar. Tila naiirita rin ito, at kumikinang ang gintong liwanag sa mga mata nito. Kasabay nito, ang itim na buhok sa katawan nito ay naging ganap na lila sa isang iglap, tulad ng isang malakas na lilang apoy na tumatama. Sa noo, lumiwanag ang isang gintong ilaw, bumukas ang isang patayong pupil, at ang gintong liwanag ay sumabog sa isang iglap, at ang katawan nito ay bumukol ng higit sa 1 metro sa sandaling iyon. Mula sa orihinal na 2 metro ang taas hanggang 3 metro,
Ang buong katawan ay naging hindi pangkaraniwang malakas. Napakalakas. Nang tumayo ang tatlong mata na demonyong unggoy, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa direksyon ni Wu Changkong, at ang nakasisilaw na lilang liwanag ay mabilis na napalitan ng bola at patuloy na lumaki. Mag-zoom in ba ito? Ano nga ba ang pang-anim na kakayahan ng espiritu ni Teacher Wu? Si Tang Wulan ay may kaina-hinalang tumingin kay Wu Changkong, ang kanyang ika-anim na spirit ring ay kumikinang, ngunit siya ay nakatayo roon, hindi gumagalaw na parang iskultura. Parang hindi na niya nararamdaman ang kalaban, isinara pa niya ang dalawa niyang pinanggagalingan, at ang buong tao ay parang pumasok sa ibang mundo, nakalimutan ang lahat ng nasa harapan niya. Kung hindi dahil sa Black Spirit Ring na nag-zoom in, ang Heavenly Frost Sword sa kanyang kamay ay tila naging solid mula sa orihinal na asul na liwanag at unti-unting naging puti. Tiyak na iisipin ni Tang Wulan na tatalikuran na ni Wu Changkong ang laban na ito. Umuungol. Isang galit na dagandong ang umalangaw mula sa bibig ng Magic Monkey na may tatlong mata. Biglang itinulak ang mga palad pasulong, lumawak ito sa higit sa 1 metro, at ang lilang liwanag na tila isang substansya ay sumisibol sa direksyon ni Wu Changkong. Ang purple light ball ay tila napapalibutan ng purple at black clouds. Nang lumipad ito palabas, ang aura ng tatlong mata na demonyong unggoy ay nabawasan ng husto sa isang iglap. End of this chapter.